Kumusta mga kamoto? Welcome back sa aking channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay welcome. So for today's content ay ituturo ko sa inyo kung paano ang paglilinis sa karburador, mga basic maintenance. Kung ikaw ay baguhan pa lang sa pagmumotor at hindi mo alam kung paano linisin ang karburador, katulad ng kung napapansin nyo ay inyong motor ay medyo nag-iba na ang kanyang andar. So possible na narumihan na yung karburador. So panoorin mo ang video para malaman mo kung paano linisin ang inyong karburador, at para makatipid na rin, hindi mo na kailangan pumunta ng motor shop para magpalinis. So ikaw na mismo ang gagawa ng iyong motor, so makakatipid ka pa. So tara, simulan na natin. So unang gawin ay i-off mo na yung fuel cock ng gasolina papuntang karburador. Pagkatapos ay lagyan ng hose yung sa may drain ng karburador para matanggal natin yung naka-stack na gas, kasi sayang din pag matapon pagtanggal. So para ma-drain yan, meron yang screw sa may ilalim. Yan dyan, yan sa may ilalim banda. Ayan, yan yung tinuturo ko. Ayan yung luluwagan natin pa counterclockwise para ma-drain na yung stock ng gas. At ayan, na-drain na siya. So pagkatapos nyan ay tatanggalin nyo na itong fuel cock. And then ito, tatanggalin nyo yung sa may plunger nya. Huhugutin nyo lang yan. Pagkatapos nyan, so kung napapansin nyo, no, sa plunger ang dami ng dumi. So ang motor na pala to guys ay ano na, hindi na maganda yung andar niya, mapalyado na siya. Kaya sobrang dumi niyan kasi itong carb ko ay open carb na, bali wala na siyang filter. So sa pagtanggal ng carb, may dalawang tornilyo dyan. So tanggalin nyo lang yan dyan. So ayan guys, no, napakadumi na ng karburador. So pag ganito nakikita nyo sa mga carb nyo, so kailangan nyo nang linisin yan, kasi lalakas ang konsumo ng inyong karburador, lalakas ang gas kasi hindi na maganda ang kanyang andar, hindi na optimal. So ayan, no, babaklasin muna natin itong carb, tatanggalin natin itong, pag ganitong klaseng karburador katulad ng mga stock, may built-in yan na may filter. So yan, tatanggalin nyo lang. So guys, sa pagbabaklas nito, dapat tandaan nyo yung mga tornilyo na tinanggal nyo. Baka kasi magkapalit-palit. Katulad nito yung air mix screw. So kailangan dyan nyo rin ibabalik pag pag-assemble. So ito naman yung idle screw. So may spring din yan. So tatandaan nyo lang. Pero para mas sure kayo ay mag-record kayo ng video para pag-assemble nyo ay makikita nyo kung saan nyo ito tinanggal. Kaya sure na mababalik nyo din doon, kasi magkakamukha kasi yung mga tornilyo niyan. So ayan, tinatanggal ko na yung pilot jet. So yung pilot jet pala mga guys, no, ay ito yung nagdadala ng andar o minor ng ating motor. So idle to 1/4 throttle, so pilot jet ang nagdadala. So ito naman dito ay sa main jet. So natanggal ko na yung main jet. So yun ay ang atomizer. So sa paglilinis nito guys, tatanggalin nyo yung o-ring, kasi pag nabasa yun sa gas ay uunat yun. So magtataka kayo pagbalik, hindi na siya kasya sa
So ayan guys, gasolina lang yung gamitin yung panlinis. Yan, babrush nyo lang yung mga butas-butas dyan. So kung wala naman kayong blower ay hihipan nyo lang. So ang ginawa ko dyan, wala akong blower. So yung mga butas-butas dyan sa carb ay hinihipan ko lang para matanggal yung mga alikabok sa loob. So napakadali lang namang maglinis guys. Hindi nyo na kailangan pumunta sa shop para magpalinis. Magbabayad pa kayo. So ngayon lang, linis-linis lang ito, plunger. So kailangan din guys makabisado nyo yung mga parts ng mga motor. Katulad ng hinahawakan ko. Yan yung plunger na may needle. Yan yung nagdadala ng needle. So yan, ibabraso lang yan. So ayun guys, natapos ko ng linisin. So ngayon, ibabalik ko na naman yung mga pinagtatanggal ko. So itong atomizer, dito ito sa gitnang banda ilagay. So tatandaan nyo lang kung saan nyo tinanggal, doon nyo rin ibabalik. So ito yung main jet, yung maliit. Yan yung tinatawag na main jet. So ito ang pilot jet o slow jet. Tas o-ring, balik nyo. Filter. O-ring ulit. Tas takpan nyo na. So hindi kayo magkakamali dyan kasi pag mali yung pagkalagay nyo, hindi ma-match yung butas. So kung hindi nag-match, ibig sabihin na baliktad nyo. So i-reverse nyo para mag-match yung butas. So ito naman yung air screw. So sa pagbabalik nyo yan dyan ay higpitan nyo muna kasi magtutuno kayo ulit pag andar nyan. So yan, air screw, idle screw, higpitan nyo lang ng kaunti. So yan mga kamoto, isang kick lang andar agad. So gumanda na yung andar niya, naging stable na, at gumanda na rin ang kanyang response. So hanggang dito na lang guys. Salamat sa inyong panonood at take care and ride safe.